the Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara Z. Duterte. We would like to acknowledge as well the arrival of the Honorable Gloria Macapagal Arroyo, former President of the Philippines and representative of the 2nd District of Pampanga. Ladies and gentlemen, please pave the way or give way to our Vice President and the former President of the Philippines. Ang minamahal natin na Vice President Sara Duterte, welcome to Pampanga. Ang mga taga-OVP, matataas na mga opisyal ng OVP, at yung mga nag-organize nitong napaka-importanteng pagdiriwang ng Pride Month, at yung mga dumating mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon, welcome, maligayang pagdating sa inyong lahat. This is a celebration of gender equality and expression. Kaya congratulations sa inyong lahat. Malayo na ang narating ng kilusang pagkapantay-pantay para sa mga LGBTQIA+. Palagay ko, marami sa inyo kilala si Alan Turing. Siya yung tinuturing na ama ng computer science. At siya ay homosexual. At siya, ginamit niya yung kanyang computer science na inimbento niya para ma-decode, masira yung code at babasa yung code ng mga Nazi
noong World War II. Dapat tinuring siyang bayani ng World War II. Ngunit sa halip, anong nangyari sa kanya? Dahil noong panahon noon, early 20th century, krimen ang maging miyembro ng LGBT. Kaya, kaysa naging hero siya, declared hero, siya ay linitis at hinusgahan sa kanyang pagiging pagka-homosexual. Ito ay napanood natin sa sining The Imitation Game. At kaya, anong nangyari sa kanya? 1952 siya linitis at kinonvict. 1954, nag-suicide na lang siya. Bayani ng World War II. Noong lamang 2009, humingi ng patawad ang Prime Minister ng Inglaterra. Sinabi niyang, what an appalling way Turing was treated. At nung lamang 2014, posthumous, binigay siya ng pardon ni Queen Elizabeth. Ganon ang kahirap ng pagtrato sa mga LGBTIA+, nung kami ay batang maliit pa at marami sa inyo hindi pa napapanganak. Kaya itong Pride Month, maganda na paalala namin mga matatanda sa inyo kung para ma-realize ninyo kung kalayo na ang naabot ng pakikibaka ninyo. Although, meron pa rin maraming pagkukulang, lalo na yung mga ibang bansa, halos 70% ng mga bansa, tinuturing pang krimen ang homosexuality. Kaya napakalaking bagay na sinabi ning kakayumaong Pope Francis na homosexuality is not a crime. At sinabi niya yung mga batas doon sa halos 70 bansa na crime ang homosexuality, sabi niya, those laws are unjust. Sinabi ni Pope Francis, ang Panginoon, mahal ang lahat ng kanyang anak, just as they are. Kaya sabi niya sa mga obispo ng Catholic Church, i-welcome ang mga LGBTQIA+ sa simbahan. Kaya nakikita natin, may mga hakbang na naganap na ang kilusan ninyo, pero tuloy-tuloy pa rin ang pakikibaka. At maraming salamat sa OVP at kay VP Sara dahil sa kanyang pagtaguyod sa inyong karapatan. Kaya itong araw na ito, araw ng Pride at araw ng tuloy ng kilusan na magkapantay-pantay at irespeto ang LGBTQIA+. Kaya on this day, sa pangalan ng ating kong dakila Kapampangan Kenny Ewari, sa pangalan ng aking mga kabalen, sa lahat na nagagaling sa ibang bahagi ng Luzon, at yung mga nag-organize mula sa Office of the Vice President, first of all, of course, the Vice President herself, Vice President Sara Duterte, welcome, welcome to all of you. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan mga kababayan, no, dinumog po itong si VP Sara Duterte ngayon na nasa San Fernando, Pampanga mga kababayan, at kasama niya po dito ang dating Pangulo din ng Pilipinas at ngayon Congresswoman dyan sa 2nd District ng Pampanga na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, no, at iba pang mga opisyalis ng Office of the Vice President para po dito sa kanilang event ngayong araw. Ito po yung Kasari Layaan 2025 mga kababayan, no, at dito po ginanap ngayon sa San Fernando, Pampanga mga kababayan, at dinaluhan po ito ng mga recipient or mga napipiling mga miyembro ng LGBTQ community mga kababayan, na kung saan binigyan po sila ng pangkabuhayan showcase, no, livelihood ng Office of the Vice President. At ito po tugma ngayon mga kababayan, no, sa
Pride Month mga kababayan, no? Yung celebration ng Pride Month dito sa Pilipinas. At ito nga po yung mga membro ng LGBTQ ang tumanggap mga kababayan ng mga livelihood programs na binigay or handog ng OVP, no? At kasama rin dito mga kababayan, no, sa pag-celebrate ng program ngayon doon sa Pampanga ay si Ai Sigera at ang kanyang partner mga kababayan, no, si Liza Dinyo. Ayan, sila po yung isa sa mga guest nila mga kababayan doon sa San Fernando, Pampanga para po dito sa 2025 or OVP 2025 Kasarilayaan. Ayan, at yun nga po yung purpose ng event mga kababayan, no, itong pag-celebrate ng Pride Month para sa mga LGBTQ communities at itong mga award nila, yung pangkabuhayan na binigay po ng OVP mga kababayan. At nagpasalamat naman po itong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, no, dito sa OVP kasi doon po ang napili nilang venue mga kababayan sa Pampanga, no. At syempre sa mayor po ng San Fernando na si Mayor Vilma Caluwag mga kababayan, no, na nandoon din sa event. Nagpasalamat po si VP Sara din sa kanyang pag-welcome din sa kanila doon, no, sa San Fernando, Pampanga. Ayan. At masaya naman po itong mga LGBTQ members mga kababayan na nakatanggap ng livelihood para po dito sa kanila, no, pang umpisa sa kanilang paghanap buhay mga kababayan. So marami po ito, merong event and rentals business, no. Meron din pong food enterprises. Ayan, marami pong klase-klaseng pangkabuhayan mga kababayan ng handog ngayon ng OVP para dito sa mga LGBTQ members mga kababayan. At ganoon pa rin mga kababayan, wala pa rin kupas itong si VP Sara. Kahit saan magpunta ay talagang dinudumog siya ng mga supporters mga kababayan. At nung nakaraang linggo nga ay or nakaraang araw ay galing po siya ng Australia, no, para doon sa isang event na Free Duterte rally doon po sa Melbourne, Australia. At ito nga po yung pagbalik niya dito mga kababayan, no, dito sa atin ay diretso naman siya dito sa San Fernando, Pampanga para po dito sa kanilang programa sa OVP, itong Kasarilayaan 2025. At yearly naman po itong ginugunita mga kababayan ng OVP at iba-ibang mga recipients din ng mga nakatanggap, no, ng mga tulong po ng OVP kahit po limited na po yung kanilang budget mga kababayan. At looking forward po tayo for next year mga kababayan, no, na Kasarilayaan naman 2026. Ayan. At syempre bukod dyan marami rin pong tulong pa ang meron naman po silang magnegosyo kanday program naman ng OVP pa rin mga kababayan, no, yung mga nagnais na merong pangkabuhayan showcase. Ayan, meron pong tulong ang OVP, although yung ibang programs nila ay na dissolve na kasi walang budget, no, na binigay sa kanila ng Congress, kaya po nung assistance ng burial and medical, kaya medyo yun pa naman ang pinipilahan talaga mga kabayan, no, ng napakaraming tao. Ayun po yung nawala kasi wala na po silang may sustain, wala po silang pera na mahuhugot para tapal, no, or ibigay para doon. Kaya yung ibang program sila gaya noon ay wala na po. At yung mga nila feeding program ay parang wala na rin po yata, no? Hindi na po matuloy dahil po sa limitadong budget. At ngayong taon nga, no, sa 2026 ay yung hinihingi ni VP Sara ay ganun pa rin. Yung magkano yung budget na binigay nila nung 2025 na nasa 700 million, yun pa rin ang budget na propose nila ngayon mga kababayan sa 2026 na budget nila na hearing, no. Nasa 730 million lang yata yung proposal ngayon ni VP Sara kasi nilagyan lang yan ng 30 plus, no, 30 million mga kababayan para sa inflation daw, pero more or less sa 700 million lang mga kababayan. Hindi na po sila nag-propose ng malaki kasi alam naman po ni VP Sara na hindi naman daw ibibigay sa kanya ng Congress yung kanyang budget na hihingiin, at ayaw niya pong mapahiya ang kanyang mga tauhan at kanyang opisina na pupunta doon sa hearing ng Congress para i-defend yung kanilang budget, pero ipapahiya lang po ng mga congressman. Kaya yun po yung iniiwasan daw ng mga kabayan ni VP Sara na hindi na po maulit yung ganong pangyayari. Kaya kung ano pong ibigay sa kanya
or sa kanila sa OVP na budget ay yun lang ang kanilang sinasabi na kanyang pinopropose na sa 700 million gaya po nung 2025 na budget na binigay lang sa kanila ng Congress mga kababayan. So abangan po natin sa sunod na mga araw mga kababayan, no, or sunod na taon itong ganitong event, itong Kasirilayaan 2026, ayan. At tingnan natin kung saan pong venue, no, saang probinsya naman po ito gaganapin. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.